Isang daang dinaryo ang usapan nila. Pagkatapos at siya ay lumabas sa isang na malapit na ang ikatatlong oras. Sa atin, sa kabilang mundo natin, ay baliktad ang oras. No? Kaya sabi dito at siya ay nakipagkasundo sa isang malapit na ang ikatlong oras. Alas 9. Ito palagay natin alas 7. Ang maaga sa linyang yan, no? Yan ang takbo ng oras doon. Ikatlong oras. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyaon sila sa kanilang lakad. At lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-6. Ika-6, 11, alas 12. 12, Ika-6, alas 6. Yan. 6 and 9 alas 3. Ika-6. Tapos sabi sa atin, nagsiya sa kanilang lakad at lumabas siyang muli ng malapit na ang oras ng ika-6 at ika-9. Ayan. Ika-9, alas 3, 9. Ayan. Ika-9. Lumabas siyang muli ng malapit na ang oras ng ika-9 at ika-9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang ika-11 oras at nakasumpong pa rin siya ng mga iba na nakatatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin? Sinabi niya sa kanya, magsiparito din naman kayo sa aking ubasan. Ilan yun? 11, 11? 5, Yan. 10, 4, Malapit na 11, ika-11. Ika-11, no? Dahan-dahanin natin ito nung maintindihan ng point. Tayo at siya ay kanyang rito at buong maghapon. At sinabi niya sa kanila, sapagkat sino man ay walang umupa sa amin. Sa 8 na tayo. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon sa ubasan, sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila sa kaupahan ng kanila na mula sa kaupahan at sa kanila at sa mga huli mula sa simula na tawag ay umpisahan sa huli. Yan. Ang unang babayaran ay dito. No? Ibig sabihin, 1 oras na lang yung trabaho nila. No? Ayan. Ganyan, no? Inuna yung huli. Inuna tawag. Ayan. Tapos sabi rito, 1 denaryo. Palagi natin 100 piso ito, no? At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sambahayan, yung nauna.
At ang unang binayaran ni Hulyay na nangagsabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila ay ipinantay mo sa amin. Binata namin ang hirap sa maghapon at ang init ng nakasusunog. Dapat siya ay sumagot. Sinabi sa kanya, sa kanila, kaibigan, sabi ng may-ari, hindi kita iniring o hindi kita dinaya. Hindi ba't ikaw ay nakipag-usapan, ibig sabihin sa akin ng isang denaryo. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa mga lakad. Ibig kong bigyan ding ito huli ng katulad ng sa iyo. Ano ginawa dito? Yung umpisa sa umaga-umaga? Nagmurmur. Nagreklamo. Ayan. Nagreklamo. Anong application dyan? No? Sa inyong tingin sa kasaysayan ng mundo, ilang beses tumawag ang Panginoon ng manggagawa? 5. Ha? 5. Ilang beses? 5. 5? Opo. Oo. 5, no? Ayan. Ang unang-unang tinawag ay Israel. No, gagawa. Ang upasan niya ay bukiran. No, dito sa libutan. At ang ikalawang tinawag ay mga apostol. Nang matapos na yung Iglesia ng Israel. Ikatlong tinawag ay ang mga reformador. At ang ikaapat na tinawag ay ang SDA. Seventh-day Adventist. No. Sila yung gagawa. Ika-apat, no? 1, 2, 3, 4, 5. At ito ititingnan natin sa Biblia. Ito yung tatrabahuan nila. Isang oras, no? Ayan. Ngayon, sa paggawa, maaaring tayo ay may matagal na sa pananampalataya. Di ba? Maaaring may bago. Tapos ay huwag tayong magreklamo o umasa na tayo ay mahaba na ang paglilingkod ay tayo ay babayaran din ng malaki. Huwag tayong magtiwala. Huwag tayong magkumpansa na gano'n ang ano. Katulad din ito ni Dimas o Hestas na nang ipako sa krus. Nung ipako siya sa krus siya ay kaunting panahon na lamang pinangakuan na siya ay maliligtas. No, ganyan yung ano. Pero babalikan natin yan. Babalikan natin yung simula. Ano ba ang nangyari sa Israel? Sangayon sa ating mga pag-aaral sa Biblia, hindi sila nakaabot sa pamantayan ng Diyos. No. Sila inihintulad sa Isaiah 5. Sabi dito sa atin, lintulad sila sa mag-aalaga ng upas. Saan ba yun? Isaiah dito. Ayan, Isaiah. Mahina na ang matanda na maghanap ng teksto. Na, malabo-labo na ang mata. Ayan. Pero nakakabasa pa rin. Ayan. Alas 5. Hindi alas 5. Kundi nagtatanim ang Panginoon. Sabi rito sa atin hanggang 4. Ayan. Ay. Ano pong book?
Isaiah 5. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal na awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan na isang mainam na burol. Kanyang binangbangan ang palibot na at inalis ang mga bato at tinamnan ng punong ubas at magtayo ng isang muog na sa gitna ng niyaon at tinabasan din naman ng isang pisaan. Naghanda na siya ng pisaan. Yung mayari, pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. Hindi makain nung mayari. Malaki ang trabaho niya. Binangbangan nila sa napato, nagtayo ng kapisaan para makuha yung mga katas ng ubas. Pero, anong nangyari? Nakita na kayo ng patula na kuwan na nakapagluto kami noon sa tabi ng kaingin, nakala namin patula na tunay pala ay tiki na patula, mapait. Akala namin talaga ay niluto namin. Kasi nakatikim na sa inyo noon. Wala pa kayo. Ako may karanasan doon sa aming kaingin. Ayan. Tulad talaga ng katulad sa hitsura ng patula. No? Yung ba pangalan nun? Patula? Patola. No? Yung Patola. Ayan. Ubas, gubat. Sino ba itong ubasan? No. Sabi dito sa 7. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ni Israel at ang mga tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim at siya'y naghihintay ng kahatulan. Ngunit narito kapighatian ng katwiran. Ngunit narito daing. Ayan. Wala. Failure. No? Failure siya. Ano ang sa simula nung kanyang tawagin ng Israel sa Deuteronomio? Deuteronomio 14. No? Ang sabi rito, Deuteronomio 14. No? Ayan. Tingnan namin yung mga kahulugan. 14. Sabi rin sa atin. Ganito ang kanyang napili. Ano bang verse? Sa 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Pinili sila, pero anong ginanti? Sabi kanina ay daing. No. Sama ng loob ang ibinigay ng Israel sa Panginoon. Hindi siya kinalala. Walang respeto. No? Kaya lahat halos sa loob ng mahigit 3,000 taon o 2,000 mula kay Abraham ay puro kapalpakan. No? Ang iglesyang yun. Tapos marami siya reklamo, no? Kayo na makakaalam nung kung ano pa ang mga ginawa ng Israel.
No, marami siyang mga ginawa na masakit sa puso ng Panginoon, pero hindi niya sila iniwan at nagpili na lang siya ng natira. Natira. Mababasa natin sa Roma 9:27. No. Ito yung kanyang napili na was out yung marami. Roma 9. Ito. Hindi ko na maano. Roma 9:27. Ako sa kuwan, ako yung mensahe na kinuhaan namin ng video. Siguro nasa 40 na, 40. At yan ay makikita ninyo sa video, pero doon yung makikita sa ibang channel. No? At ito yung aming ginawa noon. Meron kami sa radyo, meron kami sa YouTube, meron kami sa sa iba pang ahensya ng gawain ng Panginoon. Ayan. Tapos ay makikita niyo yun kung gusto niyo yun. Pero hindi pa niyo alam ang channel. Sasabihin na lang pagka may nagtanong. Ayan. Nuwaidi, Pen City. Anong nangyari doon sa Israel? Sa kanyang pinili na hinirang. Sabi dito, 27:9-27. Nuwaidi, Pen City. Sana yun. Nandito ako, no? Yung binabanggit na, no? Bagaman ang Israel ay katulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalabi lamang ang maligtas. So, i-click mo, Brad, na dito na ako. Ngayon, ang Israel at dumating si Kristo sa kapanahunan noong mag-4,000 taon na ang ating mundo. Doon siya sinilang para matapos na rin yung paghahandog nang dumating siya, sapagkat siya na yung tunay na handog. At hindi nila alam na dumating na ang Panginoon. No? Katulad nung 3 mago na mabuti pa yung hintel, nakaalam na nagdala ng mga handog sa pagsilang ng Panginoon. Tapos ay naisip nila habang naglalakad, malapit na sila, napakasaya siguro sa Jerusalem. Sapagkat iyanap ang isang tagapagligtas. No? Yun ang nasa isip nila. Pagdating nila sa Jerusalem, ay nagtanong-tanong sila hanggang sa nakabot sila kay Herodes kung saan ipanganganak ang Kristo. Sabi niya, hindi ko alam. At saka tahimik, walang saya na ipinanganak na ng araw na yun ang Kristo sa pag-aaral ng 3 mago. Hindi nila alam kahit ng mga taong yun. Ayan, ang ginawa niya, sige, puntahan ninyo at pag nakita ninyo ay uwi na kayo, dumaan kayo sa akin at ako'y pupunta at sasampa rin ako. Ayan. Pinausap ng anghel ang 3 hari, 3 mago. At sabi, huwag na kayong dadaan doon. Umiba na kayo. Ayan. Iba na ang daan nila. Nabalitaan ni Herodes na pinaglalangan baga, pero hindi yung pinaglalangan, no? Umiwas lang sila. Ay nag-order na patayin ang lahat ng bata. 1 taon pababa. Ayan. Panganak pa lang, gusto na siya patayin. No? Nangyari yon at napatay ang lahat ng bata. Ayun, nagkaroon ng masinding sakuna. No, ngayon, si Kristo ay lumaki na, nag-abot na siya sa kanyang ministry. Ang kanyang edad ay 27.
ay mangaral siya. Hindi siya tinatanggap ng iglesia sa Israel. No, alam natin yan. No. At ano pa ang ibig ng Israel? Si Kristo ay gustong patayin. At sa kakatagalan, napatay talaga siya. Yung kanyang bayan, ang siya pumatay sa kanya, at siya ay Israel, Israel din ang pumatay. Nakalulungkot isipin yung ganong pangyayari. Kawa-awa talaga ang ating Panginoong Isus. Mula pa sa pagkasanggol, mula pa sa pasagsaban, hanggang sa krus ng Kalbaryo, tinaluntunan niya yung hirap, no, at sakit. Ngayon, bago siya mamatay, ay meron tayong mababasa na hindi na tinatanggap. Patong ko muna dyan, ha? At mahirap paghanap. Yan. Sandali lang. Ayan. Ayan. Diyan na lang muna yan. Sa bukal ng buhay, tumo 1. No? 300 o 5. Mayroon tayong mababasa ng ganito. 300. 305. Ayan, dito. Anong ginawa ni Kristo sa kanyang buhay? At sinasabi naman sa Gawa 7:38, ito yung iglesia sa ilang. Talagang binanggit na yung Israel ay iglesia. No? Na tumanggap, nakasama yung sa tumanggap sa bundok ng Sinai ng aral na buhay o pang-ibigay sa atin. So, nai-explain ba yun? Hindi, ano? Yung tatlata natin na nabasa hindi na-explain. Ano po ang libro po? Gawa 7:38. Ayan. Ngayon, yan ang nangyari na siya ay ang Israel, pure na iglesia na Diyos. Pero bakit hindi siya tinanggap? Na siya naman ay kababayan din nila at saka iglesia din doon. Ano ang dahilan? No, yan na ating atalakayin. Dahil sa alam niya ni Kristo na siya ay handa ng patayin. Yeah. Ito ang ginawa niya. No? English, no? English po. Oo. Wala po Hindi ko Tagalog. magpaliwanag yan. Hindi ako sanay may isa, konti lang ang aking alam. Tagalog. Wala Tagalog ba? Wala po. Sige. Ayan. Babasahin ko itong ginawa ni Kristo. Ibig niya umiwas Anong at yung sinabi dyan, 7:38, na ito yung iglesia sa ilang wilderness, at kasama ang ating mga anghel, sa bundok na Sinai, at kasama ang ating mga magulang noon ng kwan, mga miracle para ibigay sa atin sa 39. Sabi sa atin ay hindi na yan sa 39. Sa bundok ng Sinai, ano yung nangyari sa bundok ng Sinai? Nagabot ang Panginoon ng 10 utos. Ayan. Sila yun. Tinawag sila ng church. Di ba? Church ba rin sa sa English? Hindi yata church. ano pong verse? Nain lang pala yan. Kung tayo sa 27, ibabang yan. 27, yeah. Ayan. 27? Hindi, 27 yan. 27. But that did his Neighbor, wrong traffic. silent to this. Wala yung, titi. Yan, ito ang iglesia sa ilan. 30. Ah,
wala ang iglesia sa ilang. 38. Oh, sa Tagalog, ito yaong iglesia sa ilang. Ayan na. Ayan. Sa 38 church, in the yeah. wilderness. Ay, ito. Ayan po. Sure. Oo, di ba? Patunay na ang Israel talaga na kasama ang mga anghel sa bundok ng Sinai Dito sa at kanyang magulang na tumanggap ng aral to give into us ng buhay, aral na buhay. Ayan. Tunay na iglesia, may dala ng aral na buhay. Pero anong nangyari? Dahil doon sa na ating nabasang yung mga ginawa ng Israel, siya ipapatayin sa huling desisyon ng ng mga tanong mo. iglesia ng mga Hudyo. Sabi rin sa atin, kung tinanggap ni Kristo, May dala sa bukal ng buhay, page 305, no? Kung tinanggap si Kristo ng mga pinuno ng mga Israel, ibinigay sana, may sana, ibinigay sana niya sa kanila ang karangalan na maging kanyang mga tagapagsalita ng Ebanghelyo sa sanlibutan. Sa kanila muna unang ibinigay ang pagkakataon maging mga tagapagbalita ng kaharian at biyaya ng Diyos. Ngunit hindi malaman ng Israel ang panahon ng pagdalaw sa Kanya, ang pananaghili at di pagtitiwala ng pinunong Hudyo ay nauwi sa hayagang pagkagalit at ang puso ng mga tao ay ibinaling na palayo sa Kanya, kay Jesus. Marami na sana sa sampalataya, no? Marami na sa sampalatayang mga tao. No? Ngunit ayan, dahil sa mga pangulo, nadala sila. Parang ngayon sa panahon, di ba ngayon ay maraming hindi natanggal sa Katoliko? Ayun pa rin namin nag-aaral yan ng 12 taon. Oh, ay bakit kayo hindi na pa nagsipag-aral? Parang ganun, no? Nangyari na yung mga sasampalataya na sana ay hindi na nagpatuloy kay Jesus. Nakita nila na siya bumubuhay ng patay at nagpapakita sa mga bulag. Lahat, no? Nasakyan nila. Kaya sila sampalataya. Ngunit ang kanilang tanong, bakit ang mataas natin sa iglesia ay hindi naniniwala kay Kristo? Ay hindi rin tayo maniniwala. Hindi ba? Ganun yung kaswiran. Kaya ngayon din sa dating iglesyang naglilinggo ay gayon din yung mga tao na nananatili sa Katoliko. Yan, kaswiran. Tuloy pa ng isang parapo. Tinanggihan ng Sinedrin ang pabalita ni Kristo. Ipinasiyang siya ay ipapatay. Kaya nga, iniwan ni Jesus ang Jerusalem, ang mga saserdote, ang templo, ang mga pinunong ukol sa reliyon, at bayang tinuruan sa kautusan, at pinalingan niya ang ibang uri ng mga tao, mga hintil, no? Ibang mga tao. Ayan. Upang ito ang makapagtanyag niya ng kanyang pabalita ng Ebanghelyo sa lahat ng bangsa. Pinalitan niya. No? Ibig sabihin, was out na yun. Wala na. Ang kanilang mga programa, lahat ng patakaran. Pero ang aral ay hindi pinalitan. Kundi ang pinalitan niya, yung mga taong hindi na nasunod doon sa aral. Ayan. Baka akala natin, pag-alis si Kristo, iba ng aral. Hindi ba yun ang katawiran ng iba? No, ng mga pilosopo. Ayan. Gayon din ang nangyari sa sumunod na lahi. Sa panahon ng Reformador, sabi rito, kung paanong ang ilaw ng buhay ng mga tao ay tinanggihan ng mga pinuno ng simbahan noong panahon ni Kristo, ay gayon din tinanggihan ito
sa bawat sumusunod na mga sali ng lahi. Muli at muling mauulit ang kasaysayan. Yan. Hanggang sa panahon natin, mauulit itong kasaysayan ito dahil hinihula. Kasaysayan sa pag-alis ni Kristo sa Hudiya. Nang ipangaral ng mga reformador ang salita ng Diyos, hindi nila inisip na humiwalay sa nakatatag ng iglesia. Ngunit ang liwanag ay hindi matanggap ng mga pinuno ng simbahan. Kaya't ang mga may dala nito ay napilitang humanap ng ibang uri ng mga tao sa mga sabik sa katotohanan. Ayan. Umalis sila sa iglesia. No? Pero hindi nila alam, pinaalis sila. No? Doon sa Israel, si Kristo talaga umalis, sabi rin sa taas. Ayan. Si Kristo umalis, kasama niya yung 12 apostol. Pagkatapos, sinabi niya ni Kristo sa 16-18, ating clear na nalalaman na yaon yung iglesia sa ilan? Ano po libro po? Ayan. Tapos ay dito sa Mateo. No? Mateo 16-18. Kasama niya ang kanyang mga alagad at siya umalis na sa iglesyang nakatatag. Sabi rito sa atin. At sinabi naman sa iyo na ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At sino man at ang pintuan ng Hades ay hindi makapanaig laban sa kanya. Iglesia, tinayo ni Kristo. Ilan ang iglesia? Lagi dalawa. Diba? Yung iniwan niya, Israel, saka itong tinatag niya. Ayan. Kaya palibay tatanungin tayo, alin ang totoo sa dalawa? Ay dito na tayo sa bagong tipan na tinatag ni Kristo. Yung mga bagay na patakaran nila noon, wala na. No. May isang tanong. Ang tanong ay ito. Ang Israel ay binigyan ng karapatan yung mga saserdote na mga Levita na sila tumanggap ng pananalapi sa simbahan. Tapos, sabi sa Malakias 3:10 ay dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain doon. At subukin ninyo ako at ibibigay ko sa inyo ang mga pagpapala. Ayan. Ngayon, sa ating panahon, isipin ninyo, alin na ang kamalig sa ating panahon? Anong inyong sagot? Church pa rin. Wala nang ipunan na sinabi sa Malakias 3:10 ay dadalhin doon ang ikasampung bahagi. Ayan. Ang ikasampung bahagi ay walang iba kundi ang tatanggap ay local church. Magsasarili sila ng pamumuhay dahil ang ginagawa nga ng mga pangulo mula pa noon hanggang sa SDA, kukulaktahin ang mga pera ng local church. Di ba ganun? Tapos ito ang aking mensahe. Kung kayo may tanong, mag-uusap tayo. Baka mayroon pa kayo hindi naintindihan. No? Ayan. Local church. Yan ang kamalig. Sabi ng Last Steven, ang iglesia ay isang tinig ng Diyos. Hindi na yung mga pinuno doon sa Israel, hindi na sila tinig ng Diyos. No. Ibinigay na niya ang karapatan, sabi niya sa 16-18. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. Magbubukas. At sabi sa 19, ang iglesia nito, sinabi, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anuman ang iyong talian sa lupa
ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan at sa lupa ay kakalagan sa langit. May meeting ang local church. Kung ano ang inyong pagkasunduan, kayo magkakasunduan, ay siyang gagawin ninyo approve sa langit. Kaya kung saan magkatipon ang dalawa, tatlo, ibinigay na ng Panginoon ng karapatan yan, nandyan ako sa gitna ninyo. Yan. Bagong liwanag. No? Tingnan natin yung nasambang akong notebook ito. Meron akong nakatala dito. Ang nakatala dito sa aking talaan ay ang mga ayan, nakatala dito ay bagong liwanag. Sa ano, kasaysayan ng pagtubos, wala ako dito. Naliwan ko yata. Mababasa dyan sa atin. Ang reformador ay may bagong liwanag. Pinakuha ko nandyan sandali sa aking bag. Inisip ko na nga dinala lahat. Ay hindi pa yata ang dadala. Kunin ko na nga ito lahat. Sabi rito, kasaysayan ng pagtubos. Ay wala, kasaysayan pala yun ang pagtubos. Ayan, hindi malaking tunggalian. No. Ang sabi roon, ang reformador ay nagkaroon ng bagong liwanag. Ayan. Sabi ng ibang teksto, nalimutan ko na sa bawat generation hanggang sa katapusan ng sanlibutan, bagong liwanag ang mahayag sa atin. Tayo, mula na tayo tumanggap, mayroon ba tayo natanggap na bagong liwanag? Bawat kasaysayan, mula pa sa SDA, walang bagong liwanag. No? Hanggang ngayon. Ang reformador, bagong liwanag. Ano yung bagong liwanag nila sa panahon nila? Ang panahon nila ay ipangalat ang Biblia. Dahil yan ay tinago na ng mga pari. Yan, nakakita si Martin Luther ng Bibliang malaki sa kumbinto. Kanyang nakuha siguro yung susi, nakakandado. At kung gabi siguro, at nakuha niya yung mga quotation doon, ay kanyang inimprinta. Ayan. Kaya mula noon, ay nagkaroon na ng pagkukopya ng Biblia. Kaya yan ang kanyang liwanag na bago, yun ang kanyang pangaral. At nagalit sa kanya ang pari, nalaman niya, sabi nila, bawiin mo yung mga sinabi mo. Hindi mababawi kapag Diyos ang nagturo sa kanya. At nagdami na ang Biblia hanggang sa ating panahon. Ayan ang liwanag nila. No? Kaya tayo ay bawat generation ay may darating na bagong liwanag. Dito nila. At tingnan itong early writing. Early writing 300 dito 302 no. Yan, sabi rito sa atin ayan sa mga liwanag na dumarating no ang sabi rito sa atin itong isang paragraph na ito nang magagayoy isang malulhating liwanag ang lumapag sa bisyon ni Ellen G. White sa mga pulutong na ito upang tanglawan ang lahat ng nagsisitanggap dito. May bagong liwanag daw doon sa mga pulutong nakita ni Ellen G. White na tumatanggap nito. Ang ilan doon sa mga
nasa kadiliman ay tumanggap ng liwanag. At natuwa. Nilalabanan ng iba ang liwanag. Huwag tayong magtaka na mayroong kumontra dito. Ng iba ang liwanag, buhat sa langit. Sa sinasabing ito ay ipinadala upang ililigaw sila. Sabi ng iba. Yan. Lumampas ang liwanag sa kanila at naiwan sila sa kadiliman. Yung mga tumanggap ng liwanag mula kay Jesus ay may katuwaang minahalaga ang karagdagan ng mahalagang liwanag na ibinuho sa kanila. Ang kanilang mukha ay nangingiti sa banal na tuwa. Samantalang ang kanilang titig ay natutuong pataas kay Jesus na may malalim na interes at ang kanilang mga tinig ay ipinagkatugma sa tinig ng mga anghel. Matakot kayo sa Diyos, ito ang ating present truth ngayon, sa panahon natin, liwanag na kasalukuyan, sabi, at ang kanilang mga tinig, sabi ay, magsilabas kayo, may tinig sa narinig, sa matakot kayo sa Diyos. Ayan, ito pala sinabi. Magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat ang oras ng Kanyang paghatol ay dumating. Habang nilalakas nila ang sigaw na ito, nakita ko yung mga nasa kadiliman na inuulo sila sa tagiliran sa balikat, pag-uusig ng magkagayon. Marami doon sa mga nagmamahal sa banal na liwanag ay nilagot ang mga taling nagbilanggo sa kanila. Lumabas sa iglesia, tumayong nakahiwalay sa mga pulutong na iyon habang ginagawa nila ito. Ang mga lalaking kabilang sa ibang mga pulutong ay ginagalang nila ay dumaan at ang iba ay may nakalulugod na salita at ang iba ay may nakagagalit na tingin. Hindi lahat ay matutuwa. No. Mayroong mga galit. At ang sabi nga rito ay ang iba ay tumatanggi. At sinabi pa rito na marami ang nagagalit kahit ministro. Sabi rito, ministro, maraming magagalit. Pag natanggap ka ng bagong liwanag. Ayan. Ang iba ay mapusok na nagtakwil sa liwanag. Unang sinulat, dito mabasa. No? At namatay ang liwanag, nagtiging dilim. Kapag tinanggihan ang liwanag, no? Malaking tunggalian, ito. Malaking tunggalian, 5:16. Ito, basahin natin. Malaking tunggalian, 5:16. No. Napapakain pa kayo ng pansal na spiritual? Sige, tuloy lang po. Ayan. Tuloy lang. Meron pa po kayong 20 minutes. 5:23. Hindi pala. 5:16. Ito. Mga basta reformador na ang Yan, sabi rito sa atin, yan, sa tunggalian, 5:16. Sabi rito, itinuro sa kanila ng kanilang tanggapin ang mga aral ng kasulatan alinsunod sa ikinaliwanag ng iglesia. Maraming ganun. Hindi ganyan yan, ganito yan. Sa iglesia, yung katotohanan sa mga paliwanag at salita ng iba ay nababago. Nababago yung sinasabi rito. Ayan. Sabi ulitin ko, itinuro sa kanila ng kanilang tanggapin ang aral ng kasulatan alinsunod lang sa paliwanag ng iglesia.
hindi sa paliwanag ng Biblia. Sabi dito. At may libo-libo na ayaw tumanggap ng anuman kahit na maliwanag na ipinakikilala ng kasulatan. Kailanmat laban sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang pundasyon ay iglesia. Kung ano yung aral ng iglesia ay kahit binasa mo pa sa Biblia, hindi tatanggapin. Hindi yan aral ng iglesia. Iba no, hindi aral, dapat aral ni Kristo. Ay hindi, ang kinukuha ng iba, karamihan, ito yung aral ng iglesia. Ayan. Diyan tayo maaaring maligaw, no? Ano rito? Kailanman laban sa kanilang pananampalataya o aral ng kanilang iglesia. Bagaman ang banal na kasulatan ay nananagana sa mga babala laban sa mga bulaang tagapagturo, marami pa rin ang handang magpakukup ng kaluluwa sa mga ministro at pati at pari, ministro at pari. No, kasama ng mga ministro. Libo-libo ngayon na mga nagpapanggap na relihiyon ang walang ibang may kakatwiran sa paghahawak nila ng bahagi ng nilang pananampalataya, maliban na iyon ang kanilang itinuturo ng mga nangungulo sa kanilang reliyon. Nilalampasan nilang halos di pansin ang mga aral ng tagapagligtas at inilalagak nila ang malabis nilang pagtitiwala sa mga salita ng kanilang mga ministro. Ngunit hindi baga nagkakamali ang mga ministro. Paano nga natin maipagkakatiwala ang ating kaluluwa sa kanilang pangangalaga? Dapat tayo yung nakatayo sa Bible. No? Tayo yung naunawa natin, yun ang ating panindigan. Hindi yung aral ng iba. No? Dahil ano nangyari doon sa Israel? Marami na sanang mananampalataya o mga tao sa sampalataya. Ngunit dahil sa nasa taas, ay hindi nila tinanggap si Kristo. At katulong pa sila pagsasabing, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Yan. Dahil lang doon sa nangangasiwa sa iglesia. Hindi dahil sa salita ng Diyos. Yan ang maraming nangyayari sa atin. Kaya ito yung bagong liwanag kasama noong kay Martin Luther. At sinabi rito, wala rito kasaysayan ng pagtubo sa akin. Hindi ko pala nadala. Kala ko nadala ko ng lahat. Ay, sinabing, bagong liwanag ang mahayag hanggang sa pagtatapos ng panahon. Oh. May bagong liwanag. At kung ang bagong liwanag ay hindi tatanggapin, sabi rito, tayo ay mananagot. Mananagot tayo sa bagong liwanag. Magiging tayong kusatayin, puyot. Hindi lalago. Hindi bubunga ng marami. Ayan. Yan ang mangyayari sa atin. At tayo ay kinakailangan magpakatalino dahil ang ating nakataya ay buhay at kamatayan. No? Tayo mismong mag-aral na maigi, magsaliksik. Ito ang sabi ng Diyos talaga. Hindi ko ito papalitan. Hindi ko ito papalitan. Yung aral ng ito, yung maraming mga ano-anong sinasabi, hindi maintindihan. Dapat yung sinasabi, naiintindihan talaga ng malinaw na nababasa sa Biblia. No. Ganyan yun tayo para tayo ay nakasiguro sa ating pananampalataya at pagkakatayo sa iglesia. Oh. Pinapayagan naman ng Panginoon kahit dalawa o tatlo. Oh. Basta ikaw ay nasa katotohanan. Oh. Di ba? Sabi at mayroon tinatawag din sa Bible na may mga iglesia sa bahay. Yan. Pwede kang mag-iglesia sa bahay. Kayo doon kayo sasamba kung wala pa kayong kapilya o simbahan. Ayan. Tuloy pa natin.
Yan, may kadugsong pa pala ito. No? Ayan, sabi pa rito sa atin. Mula sa salita ng Diyos na sila ay tagapagdala ng liwanag. Dapat talaga ang ituturo ng mga nangulo na siwa, malinaw na mabasa na naintindihan ng lahat ng mga kapatiran. Ay, 10 minutes na lang. Alas 6 na. Oh, ano? Busog na kayo? Prepare pa Meron daw naman po. yata nakakasiwa doon. Meron nga. Dahil pagluluto. Prepare pa rin po para sa... Ma-prepare po para mamaya. Oh, ay ilan ang gusto ano? Magkano na tayo? 10 minutes na lang po. 10 Ah? minutes pa po. 10 minutes pa po Ilan? kayo. 10 minuto. 10 minuto. Okay. 10 minuto na lang. Nasaan yung aking cellphone? Ay, taas na muna naman. Daya na lang. Pag 50, pag Ah, alas 6 na po. ay, hindi ko maaninaw yan. Wala akong matari. I-ring mo na lang. I-alarm. Mag-alarm na lang ako. Oh, na lang. Oo. Ayan. Mag-alarm na lang po ako. Oh. Dagdagan natin, no? Sa 10 minutes. Ayan. Sali sa atin, sa patuloy pa itong kalugsong ng 5:16 sa kabila. Ano pa ito? Dito. Nadubli pala. 5:14. Ano pala yung nadubli? Sabi rito, inihahayag pa rin ng hanggang ngayon ng maraming nagpapanggap na malalaking kabanalan. Ayaw nilang siyasatin ang mga patutuo ng mga kasulatan hinggil sa mga katangiang katotohanan ukol sa panahon ito. Yan. Itinuturo nila yung mga nakikinig kapag itinuro mo. Itinuturo nila sa kanilang sariling karamihan, yung nakakalam sa ganitong aral, ang kanilang kayamanan. Yung mahirap naman kayo ay paano yan? At ang pagkatanghal nila sa kanila o sa sandibutan. Pinipili nila yung mga may katungkulan sa kuan, yung may mga kakayanan, yung ibang mga iglesia, nagmamalaki yun, at hinahamak nila ang mga nagtatanyag ng katotohanan na sinasabing, ilan lang yan sila. Mga dukha. Yan. Mahirap yan. At hindi kilala. Hindi tayo kilala, hindi tayo nakarehistro na may pananampalatayang maghihiwalay sa kanila sa sanlibutan. Pag tayo sumali dyan, hiwalay na tayo sa sanlibutan. Ayan, dahil ang utos talaga ng Bible ay huwag kayong makiisa sa sanlibutan, ang tunay na iglesia. Ayan, yun ang mga katwiran. Kaya, marami rin ang hindi napasok dahil mahirap daw ang ating grupo. No? Tayo daw ay, walang pinag-aralan. Di ba sabi sa Bible, ang pili ng Diyos ay mahihirap? Oh. Di ba hindi yung may kakayanan, mahirap kumpertinin yan, marami ang inaas dyan, marami ang negosyo. Ayan. Kaya, ang madaling ma-converted, yung mahirap. Ayan. Kaya totoo yung sinabi ng ating Panginoon. So, makakabasa pa tayo ng isang episyon dito, no? Ayan. Sabi rito sa malaking tunggalian, hindi ko na bubuksan. Sabi rito sa pamagato, may pananagutan tayo sa karagdagang liwanag ngayon. Kapag hindi natin pinansin, katulad niyang yung lumang tipan, bagong tipan. Yang bagong tipan, bagong liwanag yan. Pero, ang karamihan doon pa rin nangahawak sa lumang tipan. Samantalang malinaw, sinabi natin na iniwanan ni Kristo yun. At may tayo na siya ng bagong iglesia. Kaya, bagong tipan. Kaya, ang bagong tipan, sa makikita natin sa panahon ni Pablo, marami, di ba, nakatala sa Bible, na marami siyang converted, Colosas, Roma, kung anong mga pangalan dyan nakalagay, kanya ng iglesia yan. Tapos, anong mapapansin nyo pag bumisita siya ron?
walang kuliktahan. Hindi siya nagkukulikta. Kasi Kusang bibigay ang iglesia kung mayroong manggagawa na dadating. Ayan. Kapag siya may napuntahan na mahirap na iglesia, siya ay nagtatrabaho para huwag siyang makabigat sa iglesyang mahihirap. Mababasa yan sa mga gawa, no? Yung kanyang ginawa na yan. Kaya, ganun ang ano. Walang general conference, walang mataas, hindi mataas si Pablo sa iglesia, sa maraming iglesia ang tinayo niya. Nagpapakababa siya, no? Hindi siya nagmamalaki. Hindi siya nagmamarunong. Yan ang bagong tipan na halimbawa ng mamatay si Kristo, makonverted si Pablo, yun ang kanyang nakonverted na mga iglesia. Una-una yan, mga gawa, ano sunod sa gawa, Roma, lahat na yan. Hindi lang 10 siguro yan. Filipos, Corinto, Piso, ano Galacia. pa. Yan, ang dami, no? Di ba? Pag inisa-isa natin, mababawasan yung 10 minuto ay pag inisa-isa pa natin. Kayo na lang ang babasa. Kayo na lang ang babasa dyan. Pag tapos na tayo. No, at kung kayo may tanong, mag-usap tayo. O kayo may pandagdag. Extra. No, pag wala pang ano dito, wala pang simula na ang programa. So, ganun ang ating kinakailangan. Bagong liwanag, mananagot ka. Hindi mo tinanggap yun. Bagong liwanag. Ang bagong liwanag kay Kristo, iniwan na yung iglesia una, may bago siyang iglesia. Ay ano ang nakita natin ng buhay ng mga iglesia? Ano? Walang nag-audit doon. No. Wala. Kundi pusa. Nakita mo tayo, pastor, ministro. Kailangan ito. Bigyan natin. Hindi inuubos. Ay ngayon, inuubos. No. Kaya yung aming iglesia, ay ano yan, 1975, magsi-50 taon na yan. No, kami ang unang membro dyan, sa kailan. Ay, ganyan pa rin. Ganyan pa rin ang membro, kailan. Walang asensyo. Hindi kami makapag-ilik ng mga manggagawa na yung mga layman, ganyan. Di ba utos ng Panginoon, pag iglesia ka, sabi niya sa bagong tipan, sige mayo kayo, dala-dalawa. Yan. Punta kayo kung saan-saan, dala-dalawa kayo. Ay hindi ka makapagsabi, wala kang ibibigay doon sa dala-dalawa na yun na lalakad. Siyempre kailangan din yun ng ang nangangasiwa ng Ebanghelyo ay dapat mayroon silang kabahagi. No. Ganyan ang mababasa natin. Liwanag, hindi yung dati pa rin, no, na mayroong parang presidente, parang hari. No, hindi ganun. Magpasya tayong local church na kung ano ang ating pagkakasunduan sa langit. Nag-meeting yan. Kung anong hindi ma-approve sa inyong kunay na pag-usapan, hindi rin approve sa langit. Dahil ang iglesia sa lupa at iglesia sa langit ay magkadugtong na sila dahil kay Kristo. May taong membro doon, mga taong marami nang naligtas at yung pangkukunin niya, pagbabalik niya. Ayan. Kaya mga kapatid, maging maano tayo, maging talino. Tumayo ka sa iyong naunawaan. Pagtayuan mo yan, huwag kang magwala. Ano bang ibig sabihin nito? Paliwanag. Ikaw yung mag-aral sarili. Tapos tatayo ka. At kung makatayo ka, mayroon ka pang kasamang 2, 3, pwede ka na sumimba. 2, 3. Sapagkat ako'y naroon sa gitna nila. 1 o 2. At may iglesia pa nga sa bahay natin mababasa. So, mayroon pang tawad. 2 minutes. 2 minutes. Yan. 2 minuto. Apil na tayo, apil. Ibigas na ako ng ilan dyan, hindi wala na. So, bayain na yung 2 minuto. Amen. Tayo nagkunay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong lahat na dawa ito'y makampa sa inyong puso, mabuo pa, no? Na pag-unlad sa ating pananampalataya. No? Huwag tayong magtiwala sa Pangulo. No? No? Baka maanabol ko pala ito, hindi ko nabanggit. No? Sabi rito, sige.
Meron pa pala akong nakaligtaan. Sa 2 minuto. Ay, ano, Minuto. sabi Tay, dito sa sabi atin. mo yung apel. Si Kristo lang ang ulo ng iglesia. Kolosas 18. Di ba? Oh. Huwag natin kung pangulo ng iba. Oh, sabi dito, bakit tayo nakuha pa ng pangulo? Ay si Jesus na. Babasa ka na lang kung anong gusto ni Kristo. Oh, di siya na masusunod nung maliit na pulutong. Ano pong verse? Ayan. Kulusas ano tayo? Isa talata pa. Sabi rito. Sa awit, ang sabi roon, mabuti ang magtiwala sa Panginoon kaysa mga pangulo. Oh, doon sa talata na yun. Ayan. Hindi na nababasahin. Gusto natin magandang basahin. Pag may pangulo ka, yan ang magliligaw. Oh, basahin natin para maliwanag. Oh, tapos na. Hindi po ano pong verse. Isa lang isa. Tawad, no? Kala ko, mas Ano pong hindi verse naman tsaka dalawang- chapter tayo? Ha? Anong chapter at verse? Yung Yung babasahin nyo po. ang type mo na eh. Sige, ilagay mo. Isaias 9:16. Sige. Para makuha na agad. 9:16. Last na talaga. 9:16. Oh. Silipin yan. 9:16. 16. Ayan. For the leaders of these Ano people, ang nakalagay? for the leaders of these people, cause 9:16. them to ill, and they that are lead of them are destroyed. Ang leader of the people caused the earth, and this that the deed of them and Tagalogin destroy natin you. tayo. Na malalaglag kapag ikaw nagtiwala sa Pangulo. Ayan. So isa lang yun. Marami pa sana akong mabasahin. Baka mayroon pa pagkakataon, hindi, ano, wala na. Sa susunod na lang mga panahon ng ating pagkikita, tayo ay Ayan na, nag-alarm na magkakasama. tayo. Ha? Nag-alarm na. Amen po. Ay, magandang umaga pala sa inyo. Magandang umaga din po. Tay, kayo pa ang closing prayer. Sige. Sige pa mamaya. Mayroon pa sasabihin si Brother. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na natanggap natin ngayong umaga. At bago po tayo tumayo para sa closing song, i-announce ko lang po saglit ang may mga bahagi sa ating pong pag-aaral sa umaga. Para po sa ating pag-aaral sa umaga, tayo po ay pangunahan sa opening prayer ni Brother Rolando Profogo at ang mga magbighahandog po ng kanilang mga awitin, si Brother Jervin Chaboso, si Sister Mary Catherine at ang kanyang pong mga kasamahan at ang ating pong Profogo Brothers. At tayo po ay tumayo na para sa ating pong closing song.